2 months na siyang pinatay, ilibing sa garden dito banda po sa area. Marami ang nangimbal sa balitang ito, kaya kung isa kang OFW kasambahay, magdoble ingat kayo mga kababayan. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang OFW na taga Cagayan na di pa pinangalanan. Imbis nagpunta sa abroad para kumita, pinatay ito ng kanyang amo, na ngayon patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Kuwait. Kung hindi pa nakonsensya ang bunsong kapatid ng amo ni Kabayan, di natin malalaman na matagal na palang patay si Kabayan. Kung inyong matatandaan, nito lang nang lumabas rin ang isang balita sa isang nating kababayan na di umano'y pinatay nito ang alaga nitong bata na 18 months old na anak ng kanyang amo sa Kuwait. Ngayon naman ay may isa tayong kababayan, isang kasambahay ang napaulat na pinatay at ibinaon ito sa lupa sa hardin ng kanyang amo sa probinsya ng Jahaira sa bansang Kuwait. Narito ang buong detalye, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ayon sa mga OFWs kasambahay na malapit sa pinangyarihan ng krimen, nahukay umano si Kabayan matapos umanong magsumbong ang bunsong kapatid sa mga kapulisan na pinatay ng kanyang nakakatandang kapatid ang kanilang kasambahay at inilibing ito sa bakuran ng kanilang bahay. Yung bunsong lalaki ang nagsasabi sa pulis na yung kapatid niyang ang pumatay doon sa Kabayan. Grabe na yung mga krimen na nangyayari dito sa area ko sa Dabdula. 2 months na pala siyang pinatay, nilibing sa labas ng bahay sa garden. At ayon pa sa komento ng isang OFW na malapit sa pinangyarihan ng krimen, ex-convict daw ang nakapatay kay Kabayan. Sa news na inilabas sa Kuwait, sumuko at umamin umano ang suspek sa kapulisan na napatay nito ang kanyang kasambahay noong panahon na nagtatalo sila. At sa takot siguro ditong mabunyag ang krimen at makulong ulit, itinago nito ang bangkay ni Kabayan sa lupa, ibinaon sa hardin. Ngunit ang lihim nito ay nabunyag nang magsumbong ang bunsong kapatid sa mga kapulisan. Sa nangyaring ito, marami sa mga OFWs ang nagimbal na baka yung mga OFWs na nawawala at hindi na nahanap ay baka ganito daw ang nangyari at hindi daw sana ito mangyari kung minomonitor ang mga OFWs. Na ayon dito sa isang komento, kung may monitor, hindi mangyari ito. Kung pinapatupad sana yung visit sa bahay kung saan nagtatrabaho ang OFW, kung may tumatawag sana sa employer, hindi mangyari ito. Kung nangungumusta sana ang agency, hindi mangyari ito. Asan ba yung sinasabi ni Tulfo na may visit at tawagan ang mga kasambahay dito sa Middle East? Wala. Puro salita lang. Walang aksyon. Kailan pa ba kikilos ang gobyerno ng Pilipinas? Tinigil na nga ni Duterte ang pagpapadala ng mga katulong sa Kuwait. Tapos binuksan ng Marcos administrasyon dahil sa laking perang makuha. Pera-pera lang ang administrasyon na ito. Walang pakialam sa buhay ng mga OFWs. Good luck Pilipinas. Yung perang nakuha sa mga OFWs, sa bulsa lang naman ng mga buwaya na punta. Ani pa sa isang komento, kung wala daw sanang korupsyon sa Pilipinas at kung may mga trabaho sanang pwede pasukan, walang diskriminasyon sa edad, hindi daw sana mangyari ang ganitong klaseng problema na pinapatay, nakapatay o nagpakamatay. Kailan pa daw matauhan ang gobyerno sa Pilipinas kung mamatay na daw lahat ng OFW? Talamak daw ang korupsyon sa Pilipinas, kaliwat kanan. Kahit wala daw asenso na mangyari sa Pilipinas, kahit pinapatay na daw ang mga OFW, sige pa rin daw napadala. Ito yung sinasabi ni Kaagapay Kabong Concha na kaya marami ang napapahamak ng mga OFWs dahil walang pangil yung batas na magproprotekta sa mga OFW. Kaya palagi po kayo mag-ingat mga kababayan. At sa mga pamilyang may OFW, kapag hindi na nagre-reply o hindi nyo na makontak ang OFW, kalampagin nyo kaagad ang agency o tumawag kayo sa OWA. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi at Happy New Year po sa inyong lahat.